Hinintay ko ang pagdating ni Vian at ang pagtupad niya sa pangako na pagdating niya ay mag-uusap kami. At hindi niya ako binigo. Nagkita kami sa isang restaurant. Naroon na siya nang dumating ako. He looked tired. Hindi man lang siya ngumiti nang makita niya ako. Tumayo lang siya at tinulungan akong umupo sa silya sa harap niya. Kumusta ka na, Vian? Kumusta ang projects mo sa Davao? Nakangiting sabi ko. I was really optimistic we would be able to work things out tonight. Ayoko mag-isip ng mga negative thoughts dahil ayokong pangunahan ng pag-uusap namin. Okay naman, medyo nakakapagod lang ang biyahe. Matipid na sagot niya. Napasimangot ako. Hindi kasi ako sanay sa mga matipid na sagot niya. Siguro nga'y pagod lang siya o talagang masama ang loob niya sa akin. But I had to try harder. May lumapit na waiter sa amin. Hindi muna kami umorder ng pagkain. Mas mainam kasi na mag-usap muna kami. Vian, about the argument we had. Nasaktan talaga ako nang malaman ko nagkita kayo ni Ralph. Nang makita ko kung gaano kayo kasaya at ka-intimate sa litrato. It broke my heart. Nabawasan ang tiwala ko sa'yo. At nang sabihin mo nag-propose siya sa'yo, doon ko naisip na siguro nga hindi tayo ang para sa isa't isa. Malungkot na pahayag niya. Nabigla ako sa narinig ko. Ni hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Gumawa agad siya ng desisyon. Do you really mean it, Vian? Hindi mo ba talaga pakikinggan? He shook his head. Hindi ako aalis hanggat hindi niya naririnig ang panig ko. Napaka-unfair na hinusgahan agad niya ako ng walang trial. Even a criminal was innocent until proven guilty. And I intended to let him know I was innocent. Kung sa huli gusto pa rin niyang maghiwalay kami, then so be it. At least, nasabi ko sa kanya ang side ko. Alam kong ayaw mo nang marinig ang panig ko, pero sa ayaw at gusto mo, ay makikinig ka. I deserve that much from you. Hindi ko gagawin ito para mabago ang desisyon mo. Gusto ko lang kung natulungan ka at tulungan tayo magkahiwalay alam mong malinis ang konsensya ko at wala akong masasabi na niloko kita dahil iyon ang totoo. Sa pagkakataong iyon ay siya naman ang natulala. Noon lang kasi ako naging matapang at determinado sa isang bagay. Hindi ako palaban na tao. This was the first time I was fighting for myself and I wanted him to hear me loud and clear. Uminom muna ako ng tubig at lumunok bago ako nagsalita. I looked at him straight in the eye and began to explain my side. Una sa lahat, hindi ko alam na pupunta si Ralph sa restaurant na yon. Hindi yun sinabi ni Anne sa akin. Gusto raw niya ako makausap ng sarili ng sandali. Binigyan kami ni Anne ng kaunting oras para magkausap. To be honest, I was thrilled to see him again. He was my first love and we shared a lot of wonderful memories together. Naisip ko rin nga na baka ganun din ang nararamdaman mo na magkita uli kayo ni Steph. But believe me, it never entered my mind to flirt with him as those photos implied. Totoo rin na gusto niya makipagbalikan sa akin. Pero sinabi ko sa kanya na may nobyo na ako. Ang akala ko naman ay titigilan na niya ako, pero laking gulat ko nang alukin niya ako ng kasal. Oo, hinalikan niya ang kamay ko gaya ng nakita mo sa litrato. Pero ang hindi nakuna ng kamerang yon ay ang pilit na pagbawi ko sa kamay ko. Huminga ako ng malalim. Kahit paniyaya pa niya ako ng kasal ay hindi ko tinanggap iyon. Ang gusto kong malaman ngayon ay kung sino nagpadala sa iyo ng mga litratong yon. Huminga siya ng malalim. Bakit ba kailangan mo pang malaman kung sino nagbigay ng litrato? Siguro si Steph na naman ang iniisip mo, no? Tila naiinis ng sabi niya. Why are you always defending her? Why do you always take her side? Hindi mo ba alam na gusto ko niyang balikan at gagawin niya ang lahat para makagkasira tayo? Hahayaan mo bang gawin niya to sa atin, Vian, ha? Steph has nothing to do with those photos. It was anonymously sent to me via email. Tungkol naman sa akusasyon mo na gusto tayong paghiwalay ni Steph, that's totally baseless. Hindi ako naniniwala roon. Ang sabi niya, masaya raw siya sa love life niya at nalulungkot siya na may mangyayari sa atin. So to accuse her of breaking us is totally unfair to her. But I heard this from Gwen.
Sinabi raw mismo ni Steph kay Gwen ang mga plano niyang bawiin ka mula sa akin. Kung ayaw mo maniwala sa akin, kausapin mo si Gwen. Siya ang makakapagpatunay ng totoong sinasabi ko. Sorry, Lily, but I won't do that. Masyado ng stress si Gwen sa darating na kasal niya, kaya ayokong dumagdag pa sa isipin niya. I won't do that to her and Pao. This is between us, Lily, at sa nawalang tiwala natin sa isa't isa. So hindi ka naniniwala sa paliwanag ko? Naniniwala ka pa rin na niloloko kita? O baka dahil buo pa ang pasyon mong balikan si Steph? Oh, by the way, huwag mo nga palang kalilimutan na hindi mo rin sinabi sa akin na engaged na kayo noon. Siya ba ang dahilan kung bakit wala ka ng balak magpakasal sa ibang babae? Dahil ang totoo, ay siya pa rin ang gusto mong makatuluyan at hindi ako. Matagal nang nangyari yon, 5 taon na. Walang kinalaman yun sa nangyayari sa atin ngayon. Totoong hindi natuloy ang kasal namin ni Steph dahil mas ginusto niyang pumunta sa Amerika. I was hurt and devastated, but I've learned to move on. I met you and I fell in love again. Totoo rin na wala naman sa isip ko ang magpapakasal ngayon. But like I've said before, in time, I will know I will eventually take that sleep. Walang kinalaman si Steph sa pagiging hesitant ko na mag-asawa. Pero sana man lang ay naikwento mo sa akin ang totoong naging relasyon nyo. Hindi naman ako magagalit. Gusto ko lang kasing malaman ang importante kaganapan sa buhay mo. Let me ask you something, Lily. Do you see yourself getting married now? Kinabahan ako sa tanong niya. Nagpo-propose ba ito o isang hypothetical question lang yon? But now, I knew I needed to be honest with him. Yes, I've always wanted to get married. Mas importante sa akin iyon kaysa sa career ko. Mas gusto kong gampanan ng pagiging may bahay at pagiging ina kaysa sa pagtatrabaho sa opisina. Well, I guess you should also know I have no plans of getting married in another 5 years or so. If you're really thinking of getting married now, you should accept Ralph's proposal. Nagpuyos sa galit ang dibdib ko. Talagang gusto na niyang tapusin ang lahat sa amin, kaya lahat ay dinadahilan niya para lang maghiwalay kami. It really broke my heart, but if he didn't want me anymore, then I would let him go. Hindi makakaya ng pride ko na habulin ko pa siya pagkatapos niya ako ipagtabuyan pabalik kay Ralph. At least, I knew I did my best. Wala akong inilihim sa kanya. At kahit magkita pa uli kami, ay makakaharap ako sa kanya ng malinis ang aking konsensya. I stood up. Nakapagdesisyon ka na. Kaya sa tingin ko ay wala nang dahilan para patagilin pa itong pag-uusap natin. Goodbye, Vien. I wish you a nice life without me. With that parting shot, I walk away with my head held up, but my heart breaking into a million pieces. I tried to hide the pain. I let everyone think I was doing okay. Pero sa totoo lang, para akong pinapatay sa sakit ng nararamdaman ng aking puso. I was even thinking of quitting my job because I couldn't bear to see Steph every day. Alam kong alam na niyang hiwalay na kami ni Vien. Siguro naman ay nagkikita na uli sila ngayon. Hindi na ako magtataka kung isang araw i-anunsyo niya na hiwalay na rin siya at ang boyfriend niya na nasa Amerika raw. Minsan, iniisip ko kung mayroon ba talaga siyang nobyo dahil wala naman siya maikukwento tungkol doon. Baka nga katalang isip lang ng nobyo niya para hindi isipin ni Vien na interesado uli siya rito. Pero wala na rin akong pakialam kung totoo man o hindi ang pagkakaroon niya ng nobyo. Ang nais ko lang ay makalayo sa kanya. Nakiusap ako sa manager ng HR department na kung maaari ilipat sa ibang department. Itinanong niya kung may problema ba kami ni Steph at naging honest ako sa pagsagot ko. Sinabi ko na may mga personal na bagay kaming hindi na pagkakasunduan at hindi makakabuti para sa amin ang nananatiling magkasama sa trabaho. The HR manager was sympathetic towards me. Nangako siya na kapag may nakabakanteng posisyon sa ibang department ay gagawin niya ang lahat para mailipat ako. Nakahinga naman ako ng maluwag. Simula nang makarating sa kaalaman ni Ralph na naghiwalay na kami ni Vien ay lalo siyang naging prosigidong suyuin ako. I wasn't really interested in going out with anybody this soon, but I knew I needed to make a change in my life. Naisip ko rin na hindi pwedeng nagmumukmuk lang ako sa bahay.
Hiniling ko sa mga kaibigan ko na dapat ay lagi kami magkakasama tuwing lalabas kami ni Ralph. Hindi pa kasi ako komportable na kasamang mag-isa si Ralph. Parang naninibago pa rin ako sa kanya. Pakiramdam ko nga na wala ang dating chemistry namin. Sinisikap ko magustuhan uli siya. But somehow, we just didn't seem to jibe as before. Marami na rin nagbago sa kanya. Pati ang pananaw niya sa buhay iba na rin. It was as if we had nothing in common anymore. Pero ang laging ang payo ni Anne sa akin, bigyan ko raw ng pagkakataon si Ralph dahil mukha siyang seryoso sa akin. Nakakasiguro daw ako sa intensyon niya para sa akin. He was offering me a future Vian was not ready to give me. Iyon daw dapat ang lagi kong isipin para tuluyan ko nang makalimutan si Vian. Ang isa pang inaalala ko ay ang nalalapit na kasal ni na Gwen at Pau. Kahit ayoko sanang dumalo roon, ay hindi pa ako makakaatras dahil nakapangako na ako sa kanila na kakanta ako sa kasal nila. Gwen was distraught when she heard the news Vian and I broke up. She was even volunteering to explain everything she said to me to Vian. Pero tumanggi ako. Sinabi ko na lang na hindi si Stefan naging dahilan ng breakup namin. Ayokong madawit pa si Gwen sa problema namin ni Vian. Isa pa, gusto kong malaman mismo ni Vian ang totoong pagkatao ni Steph. Dahil kahit ako pa at ano pa ang sabihin ng mga tao na sa kanya ay hindi na siya maniniwala dahil bilib na bilib pa rin siya rito. Kailangan kong ihanda ang aking sarili sa pagkikita namin sa kasal ni na Gwen at Pau. Hindi maiiwasan na magkita kami roon dahil pareho kaming may importanteng papel na gagampanan doon. At tiyak na maraming mata ang magmamatsyag sa amin. I wanted to appear as nonchalant as possible and I wanted him to see I'd finally gotten over him if it was the farthest from the truth. I had to talk to Ralph. Hindi ko siya pwedeng paasahin. I knew he needed to go back to Australia and I needed to give him a straight answer before he left. Hindi lang talaga maintindihan ng sarili ko kung bakit hindi ko siya magawang ibigin muli. Siguro nga ay sadyang hindi natuturuan ng puso kahit pa sa taong dati mong nang minahal. Pinapunta ko si Ralph sa bahay. Hindi man madali para sa akin na tanggihan siya dahil na rin sa matagal namin pinagsamahan noon ay inisip ko rin na mas makabubuting magkaalaman na kami habang maaga. I must admit the magic we had before was gone now. And no matter how hard I tried to rekindle my feelings for him, I just couldn't seem to get it back. He was all smile when I opened the door. He even brought me flowers and chocolates. Alanganin kinuha ko ang mga iyon at pagkatapos pinaupo ko siya sa sofa. Thanks for inviting me over, Lily. Natutuwa talaga ako. Sasagutin mo na ba ako ngayon? Biro niya. I gave him a faint smile. Sa totoo lang, medyo pinanghihinaan ako ng loob sa gagawin ko. Hindi ko yata kayang biguin si Ralph. After all, isa siya sa mga taong labis na nagpapasaya sa akin ng mga nagdaraang araw. Actually, noong unay medyo nagigilty raw siya dahil naging dahilan siya ng pagbe-break namin ni Vian. Pero nang kinalaunan ay sinabi niyang baka raw talaga kami ang nakalaan para sa isa't isa. Lumunok ako bago nagsalita. Mahirap ang kalagayan ko ngayon. I really didn't want to break his heart, but I knew I couldn't ask him to wait for me forever. Ralph, una sa lahat, salamat sa pagiging mabuting kaibigan mo sa akin. I really appreciate everything you've done to cheer me up. Do I hear a bat coming? Sabi niya. He was smiling but it didn't quite reach his eyes. Siguro nahahalata na niya ang gusto kong tumibukin. I don't think I'm the right girl for you, Ralph. Or to be brutally honest, I'm not in love with you. Hindi mo na ba ako matututuhang mahalin? Pagpipilit nito. I don't know, Ralph. For now, I don't think I'm capable of loving someone else. Mahal ko pa rin si Vian. I know it will take me a long time to recover the same way it took me to get over you. I hope you understand. Ayoko kasing paasahin ka sa wala. That would be unfair to you. I understand, Lily. Wrong timing talaga ang pagbalik ko sa buhay mo. But I'm still not losing hope. Malay mo,
pagbalik ko uli ay single pa tayo pareho at sa pagkakataong ngayon hindi na kita pakakawalan pa. Tingnan natin, wala naman talaga makakapagsabi kung ano ang mangyayari bukas. If that happens, then I guess we're really meant to be. Sa ngayon, malabong mangyari iyon dahil pag-aari ng ibang puso ko. You deserve someone who would really love you wholeheartedly. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin. Tumayo siya. Sumunod na rin ako. Hinalikan niya ako at nagpaalam siya. Take care, Lily. Remember, I will always look out for you. I smiled but there were tears already forming in my eyes. Sa pangalawang pagkakataon ay magkakahiwalay kami. Kahit may kaunting bigat sa puso ko, ay alam kong tama naging pasya ko. He would remain to be the first man I had loved and he would always have a special place in my heart. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.